Save by the belt to, ano? Kasi tingnan nyo naman, malapit na maputol yung kanyang belt. So, sakto na pinapalitan nila. Ayan o, kunting ano na lang, mapuputol na to. Ayan o. Sobrang laki na ng mga cracks. So, pagpapalit pala nitong Ford Fiesta, Ford EcoSport, ayan, so kailangan natin to ng mga timing tool before tayo magpalit ng timing belt kasi pag wala tayong timing tool, napakahirap nito mga bay kasi maaari kang mawala sa timing. So, importante sa pagkakabit ng timing belt na nasa timing yung makina natin kasi isang pagkakamali mo lang dyan, maaaring din namandar yung sasakyan or kaya magkakaroon ka ng internal problem kapag mali yung timing natin. So kailangan nasa timing talaga yung ating makina kapag nagpapalit tayo ng timing belt. So hindi lang basta-basta na backlash ka lang tapos pagbalik mo wala na, hindi mo na naka-timing. So medyo madugo-dugo rin yung pagpapalit ng timing belt ng ganitong unit, Ford Fiesta, Ford Focus, EcoSport kasi marami tayong babaklasin. So isa na rin dito kasi kailangan natin itong baklasin yung valve cover kasi kailangan natin ng timing tool. Yung timing tool natin, kailangan natin may pasok dito. Okay? Ayan. So, ayan, babaklasin natin yan para pag nasa timing na yung ano natin, yung makina, kailangan natin ipasok yan para hindi magbago yung timing. Isa rin din sa tinatanggal natin dito yung ating intake manifold para ma-access natin yung timing tool natin dito sa flywheel, yung ating ginagamit para ma-timing natin yung flywheel, maikabit natin tong timing tool natin. Ayan. So itong timing, importante ito mga bay kasi ito yung nagla-lock up para hindi umikot yung crankshaft natin. Kasi pag umikot na yung crankshaft natin mga bay, mawawala na tayo sa timing kasi itong mga unit na to ay wala tong konya. Hindi tulad ng mga ibang unit na meron siyang konya dito sa kanyang mga pulis. Pero ito mga bay, walang konya. Kaya kailangan talaga ng timing tool. Yan, itong timing tool na to nakakabit sa ating flywheel para hindi umikot yung crankshaft natin. Isa rin dyan sa kinakabit natin, itong timing tool natin dito sa camshaft. Yan, kabitan din natin yan para sigurado na hindi talaga umikot yung timing natin, itong camshaft natin. At meron din yan dito sa baba, kinakabit. Yan, itong special tool na to mga bay. Yan. So nandito yan sa likod banda ng crankshaft pulley. Yan. So tinatanggal din natin yan para ma-distinguish natin kung naka-top dead center na yung ating makina. Yan. So naka-top dead center number 1 or number 4. So ito yung ginagamit natin para hindi mag-lock din yung ating crankshaft. So marami tayong ginagamit ng timing tools dito para sigurado talaga na good yung pagkakabit natin ng timing belt. Okay? So, kasama na rin sa papalitan dito yung kanyang water pump assembly. Ayan. So, water pump assembly. Bakit sinama ito mga bay? Kasi matagal na to hindi pa napalitan. So, ilang years na tong unit na to. So, kapag nagpalit ka nito, kailangan mong tanggalin yung timing belt. So, para isahan na lang, sinama na rin natin yung water pump assembly. Okay? So, sinama na ng may-ari na papalitan. Pati yung kanyang thermostat. Okay? So, valve cover gasket, kailangan din natin palitan yan. Kasi nagbaklas tayo ng valve cover. Yan, so yan yung isa sa mga pinapalitan natin ito. Water pump assembly. Ito yung bago mga bay na water pump, yun yung ikakabit natin doon. Tapos ito naman yung kanyang bagong timing belt. Yan, so yung may-ari na yung provide nitong timing belt na to. Tapos yung kanyang tensioner, yan, bago rin yung kanyang tensioner. Okay. Ano pa ba? Yung mga kailangan natin palitan dito. So, yun mga bay. So, pag nagbaklas kayo, especially itong mga Ford, kailangan talaga na meron tayong special tools sa pagdating doon sa timing. Kasi napakahirap kapag mawala tayo sa timing. May mga iba nito na ayaw talaga umandar pag mawala sa timing. Okay? So, kakaproblema yung internal parts natin. Maaari pang mauwi sa pag-overhaul dun sa ating sasakyan. So, yun lang mga bay, yung tips ko ngayon. So, maraming salamat and God bless.